Magsitayo po ang lahat. Ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Tayo'y magbigay galang sa Diyos na sa ating may lalang. Tanay inako niya't hinirang kawang iniingatan. Ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain yung lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po muna natin at pagsisihan ng ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ibinigay mo sa iyong sambayanan sina San Cornelio at San Cipriano bilang mahuhusay na tagapangasiwa. Bilang katugunan sa kanilang pagdalangin, kami ay gawin mong matibay sa pananampalataya at katatagan at masigasig na gumawa para sa pagkakaisa ng sambayanan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, narito ang isang katotohanang dapat tanggapit, paniwalaan ng lahat. Si Kristo Jesus ay naparito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. At ako ang pinakamasama sa lahat. Ngunit, kinahabagan ako ng Diyos upang sa nangyari sa akin ay ipakita ni Kristo Jesus kung gaano siya katyaga at maging halimbawa ito sa mga mananalig sa Kanya at pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. Purihin at dakilain magpakailanman ang iisang Diyos, Haring walang hanggan, walang kamatayan, at di nakikita. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ngalan ng Diyos ay idangal, ngayon at magpakailanman. Ngalan ng Diyos ay idangal,
ngayon at magpakailanman. Dapat na magpuri ang mga alipin. Ang ngalan ng Poon ay dapat purihin. Ang kanyang pangalan ay papurihan, magmula ngayon, magpakailanman. Ngalan ng Diyos ay idangal, ngayon at magpakailanman. Buhat sa silangan hanggang sa kanluran, ang ngalan ng Poon, pupurihing tunay. Siya'y naghahari sa lahat ng bansa. Lampas pa sa langit ang pagkadakila. Ngalan ng Diyos ay idangal, ngayon at magpakailanman. Walang makatulad ang Panginoong Diyos. Nasa kalangitan doon naluluklok. Buhat sa itaas siya'y tumutunghay. Ang lupa at langit kanyang minamasdan. Mula sa labok ang mga mahirap. Sa pagkalugami ay itataas. Ngalan ng Diyos ay idangal, ngayon at magpakailanman. Magsitayo po ang lahat. Nagmamahal, tutupad sa aking aral, ama't ako'y mananahan. Hallelujah, hallelujah, Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, walang mabuting punong kahoy na namumunga ng masama, at walang masamang punong kahoy na namumunga ng mabuti. Nakikilala ang bawat punong kahoy sa pamamagitan ng kanyang bunga, sapagkat hindi nakapipitas ng igos sa puno ng aroma, at di rin nakapipitas ng ubas sa puno ng dawag. Ang mabuting tao ay nakapagdudulot ng mabuti sapagkat tigib ng kabutihan ng kanyang puso. Ang masamang tao ay nakapagdudulot ng masama sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso. Sapagkat kung ano ang bukang bibig, siyang laman ng dibdib. Tinatawag ninyo akong Panginoon, Panginoon, ngunit hindi naman ninyo ginagawa ang sinasabi ko. Ipakikilala ko sa inyo kung kanino natutulad ang bawat lumalapit sa akin. Nakikinig ng aking mga salita at nagsasagawa ng mga ito. Katulad siya ng isang taong humukay ng malalim at sa pundasyong bato nagtayo ng bahay. Bumaha at ang tubig ay bumugso sa bahay na iyon. Ngunit hindi natinag sapagkat matatag ang pagkakatayo. Ngunit ang nakikinig ng aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay katulad ng isang taong nagtayo ng bahay na walang pundasyon. Bumaha, nadaanan ng tubig ang bahay na iyon at pagdakay bumagsak. Lubusang nawasak ang bahay na iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Maluwalhating pag-uwi sa tahanan ng mahal na poong Jesus Nazareno at tahanan din natin.
Dito na lang tayo mag-focus, kasi napakalinaw naman yung sulat ni Apostol Pablo na binasa kanina sa unang pagbasa. Pati na rin yung unang bahagi ng Ebanghelyo. Kaya dito tayo sa ikalawang bahagi ng Ebanghelyo. Natural po sa atin ang pagnanais na makauwi. Kaya ang bati natin kanina, maluwalhating pag-uwi sa tahanan. Ito po ay nakagisnan man nating tahanan o natutunan na lang nating tawaging tahanan, anuman ang itinuturing nating tahanan natin, natural at likas sa atin na gustuhin na makabalik doon, makauwi. O sabihin na nating dito kasi mas malapit, mas intimate, mas close. Sabi nga sa malalim na Tagalog, nilulunggatin natin ito. We long for it. We desire it. We want it. Gusto nating mapalapit dito. Yun ang una, katangian ng tahanan. Mayroon tayong pagnanais na mapalapit. Pangalawa, gusto nating maramdamang safe tayo. Kaya umuuwi tayo. Kung saan natin unang naramdamang ligtas tayo. Yun yung ating pangalawang katangian ng tahanan. Safe haven. Safe haven. At pangatlo, gusto natin ng kasiguradahang mayroon tayong mauuwian. Yun yung secure base. Secure base. Para kung saan man tayo makarating, alam natin na mayroon tayong mauuwian. Kaya masaklap, lalo na sa mga nomads, yung mga nangungupahan, at doon sila lumaki sa isang paupahang bahay, tapos lumipat sila. Pag naghanap ng ugat yung lumaki doong bata, babalik siya doon sa dati nilang inuupahang bahay, only to find out na iba na pala ang nakatira. Hindi na pala iyon ang dati nilang bahay. Kaya na siya shaken up yung kanilang ugat. Kasi kailangan natin ng rootedness, na nakatungtong tayong matibay sa ating pinagmulan. Sabi nga po, ganun pa man, home is where your heart is. Kaya kahit nomads tayo, kung saan natin natatagpuan ang ating pagtahan, yun ang ating tahanan. So, saan po tayo nakakatagpo ng tahanan? O kanino po tayo tumatahan? Na kanino ang ating puso? Kung inyong maalala, matapos itanggi ni Peter si Jesus, ni Pedro, ang sabi sa banal na kasulatan, lumabas siya. Lumabas. Maaaring lumabas lamang siya sa bahay o sa bakuran, pero maaari ding may mas malalim pong kahulugan nito. Lumabas po siya sa kanyang sarili o sa kung saan siya nakakatagpo ng kanyang panahanan, kung sino talaga siya. Kung may intimacy ka kasi sa iyong sarili o yung malapit na pakikipag-ugnayan sa iyong sarili, masasabi ring at home ka sa iyong sarili.
Kaya kahit kanino ka mapasama, kilala mo kung sino ka. Oh. Kahit sino ang maka-impluwensya sa iyo, alam mo kung ano ka at kung sino ka. Hindi ka manghihiram ng identity sa iba. Meron kasing mga nang a-idolize, at hindi natin yun masisisi sila. Hindi natin sila masisisi. Dahil ang ating generation ngayon, higit kailanman, ay nangangailangan ng hero. Kailangan natin ng mayroon tayong tingalain. Kaya lang, sa pagtingala natin sa ating mga hero, nakokopya natin sila. Yung ating pagsasalita, abay parang second version tayo ng ating idol, ng ating hero. Nananakawan tayo ng sarili nating identity at nagkakasala pa tayo ng idolatry. Kaya kung matibay ang iyong tungtong, ang iyong kapit sa iyong sariling tahanan, bahay man ninyo ito dati, o yung iyong natagpuan ngayong tahanan, gaano man kalakas ang baha, gaano man kalakas ang unos, matibay kang nakatayo. Yun ang mahirap pag nag-idolize ka no? Kasi yung idol mo, itinutungtong mo sa isang bantayog. Pero pag daan ng unos, bumaha, clay feet pala ang iyong bantayog. Nalulusaw unti-unti ang paa, unti-unting gumuguho, at ang iyong tinitingala ay wala na. At gayon din, kung may intimacy ka naman, malapit na pakikipag-ugnayan sa mahal na poong Jesus Nazareno, masasabi rin pong at home ka sa Kanya. Ang paglayo mo sa iyong sarili o sa Kanya ay masasabi ring paglayo mo sa iyong tahanan. Kung naging totoo po ito kay Peter, maaaring naging totoo na rin po ito sa atin. Na sa unang bugso pa lamang, ng unos sa ating buhay, napakalakas na agad ng hatak na kumalas at humanap ng ibang tahanan na mas mahina pa pala ang pundasyon kaysa sa ating kinakapitan kaysa sa ating kinalakihan, sa ating kinasanayan. Kaya mas madaling iguho o anurin ng baha. At sa pagkabigo natin doon, sa natagpuan nating bagong tahanan natin, na inaakala nating makapagbibigay sa atin ng pakiramdam na safe tayo, nanaisin nating muling bumalik at umuwi sa tunay at totoo nating tahanan. Ang pagnanais po natin ito, o yung paghahangad natin na muling bumalik, ay siya namang matibay na palatandaan na nakabitiw nga tayo. Nakabitiw tayo sa tunay at totoong nagbibigay buhay. At doon po tayo maaaring magsimulang muli. Sa realization na iyon na, okay, nakabitiw nga pala ako. At kung pakikinggan mo ang iyong sarili, gusto kong muling bumalik. Kaya nga tayo naririto. Sa pagpapatuloy po ng ating pagdalangin, minamahal kong mga kapatid, mapaigting nawa ng Espiritong Banal ang ating kamalayan sa kung paano tayo tumutugon pag nayayanig ang pundasyon ng ating tahanan. Ano yung
unang nakaaantig sa atin? Pagtakas ba? Paglayo? Pananatili? Pagtitiis muna? Ano kaya? Idalangin din natin na lalo nawa tayong patibayin sa pakikipag-ugnayan sa Kanya. Yung matugunan natin habang pinatitibay ng Espiritu Santo ang ating pakikipag-ugnayan sa Kanya, matugunan din natin kung paano niya tayo inilalapit sa Kanya. Baka kasi yung disillusionment natin na nararanasan natin doon sa natagpuan nating mga bagong tahanan natin ay siya rin mismong paraan niya para muli niya tayong ilapit sa Kanya. Huwag na tayong lumingalinga at humanap ng iba. Nariyan lamang siya, naghihintay, kumakatok sa muli nating pagbabalik. Itayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, katig sa pananalig sa Ebanghelyo na nag-uutos sa ating magtayo ng bahay espiritual sa bato, manalangin tayo sa Ama. O Diyos aming lakas, pakinggan mo kami. O Diyos, aming lakas, pakinggan mo kami. Ang simbahan naway palagi ang makita bilang isang matatag at ligtas na tahanang itinindig sa matibay na pundasyong bato. Manalangin tayo. O Diyos, aming lakas, pakinggan mo kami. Ang mga pinuno ng bansa naway maglingkod sa kanilang mamamayan ng may katapatan at katotohanan sa nakalilitong mundong ito. Manalangin tayo. O Diyos, aming lakas, pakinggan mo kami. Ang paghuhubog sa mga kabataan naway maitatag ayon sa mga bagay na pinahahalagahan ng kaharian. Manalangin tayo. O Diyos, aming lakas, pakinggan mo kami. Ang mga taong nagdurusa sa isip at pangangatawang paghihirap, naway manatiling matatag at mapayapa sa bato ng pananampalataya. Manalangin tayo. O Diyos, aming lakas, pakinggan mo kami. Ang ating mga mahal na yumaong kamag-anak at kaibigan, naway makatagpo ng kapayapaan at kaligayahan. Manalangin tayo. O Diyos, aming lakas, pakinggan mo kami. Ama naming nasa langit, bigyan mo kami ng biyayang maunawaan kung paano nakaugnay ang aming buhay sa kabutihan, kabaitan at katapangan ng aming kapwa upang maging bukas kami sa kanilang pangangailangan at maging matapat sa aming mga tungkulin. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa iyo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayan, tanggapin iyong basbasan nang sa amin maging tunay na katawan at lubog ng iyong anak.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanan, ngayong ginugunita ang tiniis ng iyong mga martir. Ang banal na paghahaing nagdulot ng kagitingan upang matiis ni na San Cornelio at San Cipriano ang mga pahirap ng kalaban at magbigay dinawa sa amin ng katatagan sa mga kahirapan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na sina San Cornelio at San Cipriano ay parangalan. Sila'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit sila ay mamatay. Sapagkat minarapat mong kanilang matularan ang iyong anak na naghain ng kanilang buhay, ng kanyang sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa kanilang katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming arsobispot ng lahat ng mga obispot kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Alalahanin mo rin ang mga mahal namin sa buhay na nahimlay.
nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos at ng sambayanan, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, nina San Cipriano at San Cornelio, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, kay papalad nating inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sa Diyos lamang
pag-asa at kaligtasan. Paningil di ko pa nanaligan, puso'y di ihiling sa yaman, kundi sa Diyos na makapangyarihan, na aking lakas at kampunan. Sa Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa. Sa Kanya nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong amin ang napagsaluhan ang haing nagbibigay buhay, hinihiling po namin kaming pinaghaharian ng iyong espiritu ng kaligtasan at kagitingan ay maging mga saksi sa katotohanan ng mabuting balita ayon sa halimbawang ipinakita ni na San Cornelio at San Cipriano sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo at pagpalain ang kanilang mga pinasasalamatan, idinadalangin at pinagsusumikapan sa araw-araw, pati na ang daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya at mga komunidad ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagip